Naghahanap nga kami ng asawa ko guys ng amakan para nga mapalitan na nga namin yung dingding nga doon sa may kusina namin guys dahil nga nakakapasok pa nga rin yung pusa. Isang amakan lang naman yung kailangan nga namin dito sa may kusina. Lagyan na nga lang namin ng kaway niya dito sa baba para nga magkasya. At ayun guys, pagkatapos pumunta na muna kami nga dito sa palengke para bumili nga din ng ulam kasi wala kaming malulutong ulam. At pagkatapos, eto nga yung isda na binili ko guys. Kung tawagin nga sa amin, etong isda na to ay amag-amag. Ewan ko lang sa ibang lugar kung galing din ba yung tawag nga nitong isda na to. 1 kilo lang na isda yung binili ko guys kasi nga ipapaksi ko nga to at yung iba ay ipiprito ko. Bumili na rin ako nitong lato guys. 2 baso na kasi mas makasiba ko kapag 2 baso na yung bilhin ko. Pagkatapos pumunta nga kami dito sa bilihan ng amakan guys. At ganito nga talaga yung gusto namin na style nga sa amakan. Pagkatapos binayaran na nga namin at nagbiyahe na nga kami guys papuntang bahay. Pero dinaanan na muna namin yung bilihan nga ng kawayan kasi bibili nga kami ng mga ilang piraso lang kasi kailangan nga namin lagyan nga doon sa baba. At pagdating naman namin sa bahay guys, inasikaso ko naman at nabili nga namin na isda at yung asawa ko naman naglalagay na nga siya dito ng dingding guys. Yung binili namin na amakan, nilagay kaagad niya dito. Tinanggalan ko lang ng mga bituka nga itong isda at hahatiin ko nga to dahil nga yung kalahati nga nito ay ipapaksiw ko tapos yung kalahati naman ay ipiprito ko. Sabi nga nila, itong isda na to daw guys, masarap nga daw tong gawing kinilaw pero hindi ko pa na-try talaga na gawin tong kinilaw. Yung nagawa ko lang dito na luto guys, yung paksiw at prito lang talaga. Baka sa sunod itry ko nga itong kilawin kung masarap ba talaga. At eto hinugasan ko na nga itong nabili ko na lato. Kapag naghuhugas ako ng lato guys, talagang hinuhugasan ko talaga to ng maigi. Meron kasi mga dumi-dumi nga dumidikit nga dito. Kaya talaga ilang beses ko yung hinuhugasan guys para matanggal talaga yung mga dumi niya. Nung nakaraan, bumili nga kami nitong lato guys at yung asawa ko na nga yung nag-asikaso nga noon. At yung ginawa nga niya sa lato guys, pagkatapos niyang mahugasan, nilagyan nga niya ng suka guys. Hindi niya alam na hindi pala to pwedeng ibabad sa suka kasi kapag mababad to sa suka, ay pumuputo kasi to guys at hindi na nga siya maganda kainin. Pagkatapos naghiwa na rin ako dyan ng bawang at saka sibuyas. Nilagay ko na nga dito sa ipapaksiw ko na isda. Sobrang na-miss ko mag-ulam ng paksiw dahil nga ito nga yung paborito ko na ulam. At yan lang muna for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless!